kung mag-prepare. But suddenly, may school picnic ang mga alaga ko na-cancel because due of the typhoon. Sabi ko, ala. Tapos Thursday, sabi ko, ito na whole day sila sa school. But I was failed. No classes pa rin. Sabi ko, Lord, matinding pagsubok po ito dahil Friday to Saturday, yun na talaga yung very tight na time ko sa mga bata. Wala na talaga akong time na maglinis ang bahay or whatever, or tatawag sa family ko. My family knows. Friday and Saturday, no calls first. Sabi ko, Lord, tawagan ko na yata sister ko ni Sister Pearly to rescue my part. Pero sabi ko, nakita ko sa Facebook, sabi niya, off excuses. Ano sabi ko? Off excuses. Napagising ako mga kapatid, sabi ko, when God calls you. Amen. Off ang excuse. Ganon din ako mga kapatid sa inyo, sa mga katulad kong bisita dyan, mga newly baptized, mga hindi pa nagagamit dito sa loob ng tahanan, mga kapatid ng Panginoon. Huwag po tayong magpa-andap-andap. Carry your own candle because we cannot save your salvation. Hindi namin masisave ang salvation nyo, hindi nyo rin ako masisave. Magpatuloy lang tayo mga kapatid. Ating buksan na ating Bibles in the books of James 3 verse to 4. Sabayan nyo ako mga kapatid at ating basahin. Kung gusto nyo pong tumayo, wala pong problema kung okay lang po nakaupo. Kung masakit po ang inyong paa. Sabay-sabay po tayong magbasa. Hallelujah. Sabi niya, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and have wanting in nothing. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na tayo sa ibig sa ating, sa inyong katabi mga kapatid. God is faithful to us. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God tests always ang faith natin mga kapatid. Hindi lang yung sinusukat yung sinasayang natin sa bahay ng employer. Sinusukat din everyday yung faith natin. Amen? Amen. In our situation in Hong Kong, we are domestic helper, nandoon talaga yung unang-unang tatamaan yung patient. Salamat kapatid. Lahat tayo dumaranas sa patient. Talagang nandoon talagang dapat intact talaga yon. Dahil kasama yun sa fruit of the Spirit. Correct me if I'm wrong? Amen. Dahil ang patience, kung wala ka niyan, mainitin ang ulo. Tama. Nagdadabog. Yes. Madaling mainis. Ang tao, nahuhulog na yung fruit of the Spirit. Yeah. Mamaya, kunin na naman niya, balik ko pa rin. But it's good when we pick it and put it there. Huwag lang yung hayaang mawala. Yes. Amen? Because kung wala tayong pasensya mga kapatid, hindi siguro tayo nare-contract. Amen. Glory to God, may nag-testify kanina na nare-contract. It means may patience siya, nandun yung longer term niya sa employer niya. Kasi nandun yung haba ng pasensya. Haba na ng buhok natin, mahaba din ang pasensya natin. Amen? Hallelujah! Minsan sa atin, meron tayong mga expectation for our own selves. Ako, I have expectation, sabi ko. Pagka baba ko ng bahay ng employer, magmagtungad ako, ay, hindi pala pwede. Today's fasting Sunday. Then sabi ko, mahirap pala pag talagang i-commit mo yung sarili mo sa isang gawain. Aanuhin ka rin. Yun din yung konsensya ba? Hindi yung flesh na yung iibabaw. Amen? Pag Espiritu ng Panginoon yung pumasok sa isip nyo, He's control everything. Mawawala yung dabog, yung galit, yung tampo, yung inis, yung antok. Wala yan. Sana walang matulog ngayon. Hallelujah! Wala. Dahil napakabuti ng Diyos sa atin mga kapatid. Walang matutulog. Wala. Hallelujah! Meron tayong self-expectation. Yes. You choose to come here for your own reason. You choose to come and worship here for your own reason. Amen? Yung iba naman, may fleshly reason. Yun yung call ng worldly reason. Amen? Amen. Hindi nawawala yun kasi we're of the flesh. We are still in the world. Amen? Walang perfect sa atin. Only God.
Lahat tayo may kahinaan. Even us na tumatay, may mga kahinaan kami mga kapatid. We are not perfect. Kaya minsan hindi naiiwasan na tinitignan nyo kami, but we are the same human. Kumakain ka, kumakain din ako, nagkakamali ka, same as. Amen? Kaya, praise the Lord, tanggapin natin yung mga mistake ng mga kapwa natin. Understanding, love each other. Amen? Hallelujah. Hindi yung hallelujah. Sabi niya dito mga kapatid na sa James 3, knowing that the trying of your faith worketh patience. Amen? Katulad nung nabanggit ko sa inyo kanina, Thursday, Friday, wala talaga kaming pahinga mga kapatid sa bahay. Ibaba lang ang handbook, magbihis ng uniform, punta sa Tune 1 for chess, punta sa town hall for jumping rope, punta mo whatsoever. Sabi ko, Lord, alam ko po, patatatagin mo pa rin ako. Dahil kahit sa sobrang dami ng nilalakad na namin, dahil lola na po ako, mga kapatid, humihina din yung tuhod ko. Pero sabi ko, may nag-share noon na pag dumadami ang apo mo, lumalakas ang tuhod. Amen! Dahil dalawa ng apo ko, sabi ko, Lord, palakasin mo yung tuhod ko dahil kukuha pa ako ng order sa SF, kukuha pa ako sa Taobao. Naiiyak talaga ako mga kapatid until yesterday. Then, sabi ni Amo, may running race ako na 100 kilometers overnight yon. Thank you for your prayer kasi out of 1,000, naka number 5 siya, mga kapatid. Thank you for your prayer. That is the representative of the police in Hong Kong. Kaya pala pumunta siya kanina. Yeah, and then mga kapatid, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi niya, Beth, take care of the kids. Ibig sabihin pag ganon, bahala na ako. Babalik yan mga yan late o siya umaga na. Si babae, darating yan, siguro 9 o'clock na. So, sabi ko, I put down my notes. Kaya sabi natin ko noon, pagpagod ka, ipahinga mo kasi kung pilitin mo ang sarili mo, i-push mong gumawa ng message, hindi ka makakonsentrate. I take a shower, pinaligo ko na yung dalawa dahil grumpy na sila mga kapatid. Natulog ako ng 9 o'clock. Tapos nagpahinga na ako, sabi ko, Lord, gisingin mo ako ng 5 o'clock. Ginising niya ako mga kapatid, 5:30. Then ito na rush. Tapos sabi ko, glory to God mga kapatid, dahil kung hindi ang sa awa ng Panginoon, habag niya sa atin, at yung paniniwala din natin, Amen. hindi natin magagawa yung dapat natin gawin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ganon din sa problema natin mga kapatid. We cannot solve our own problem with our own. Amen? Yes. Yung kakayahan mo, may limit yon. Pero ang kakayahan ng Panginoon, mga kapatid, si Sir Elizabeth, unlimited yan, mga kapatid. Hindi yan sukatan. Napakalaki ng kanyang biyaya at habag para sa atin. Ang susi lang doon, mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Amen. Minsan, kapag holiday natin, naiisip natin, I go to my friend to meet her. I go to Central to pick my order. I go to this place. It's your choice. Ayun mga online. Hindi ko po sinasabi na hindi kayo mag-business. It's your choice. But I want to encourage you mga kapatid. Put God first. Amen. Dahil susunod doon yung blessing. To follow you. Mas maraming dadami ang customer nyo. Kung Oh, yes. punta muna kayo kay Lord, hingi muna ako ng blessing ni Lord. We have devotion. Oh, yan. I will tell this mga kapatid because I experienced it. To all my sisters na malayo sa Yunlong, kung maaga kayong lalabas, hindi yun hadlang upang di kayo makarating ng maaga sa Yunlong. If you accept the faith expectation. Kasi una kanina yung self-expectation, right? You need to expect, ay makikita kami mamaya, ilibre niya ako birthday niya, magbabide siya ng load. That's your self-expectation. Walang masama doon. But I want you to tell us, put your faith expectation. Ibigay mo yung expectation sa Lord. What you are asking for. Bakit nandito tayo? Because we believe Him. We believe His power. Amen. We believe His healing. Amen. We believe His mighty works in our life. Amen? Not our friends,
Our friends help us to bring here. Our friends help us to encourage us when we are on the downfall of our life. Yes. Amen? Yes, amen. Amen. Hallelujah! Pasensya na mga kapatid na hindi ko... That is meron tayong low of expectation dito sa mundo. Which is in the Bible din, mga kapatid. We expect something. Something happen. Di ba yung kinakanta natin? Something good is going to happen. Something good is in this. Play. Hallelujah! Kala ko hindi nyo alam mga kapatid. Paulit-ulit nang pinapakanta ng MC yun. Hallelujah! Alam nyo mga kapatid, pag nakakaramdam kayo ng downfall sa inyong sarili, kantahin nyo yun. Yeah, right. Nakakalakas din ng nakakatulong sa sarili natin, nakaka-ignite ba? Wala tayong kausap sa loob ng bahay natin. Kutsara, tinidor, sandok, trapo. Kausapin natin mga kapatid ang sarili natin, pero hindi yung kakaibang pagkakausap. Kausapin natin sarili natin na itaas ang Panginoon. Amen? Dahil pag kinausap yung sarili na wala na sa linya, baka may 999 na darating. Hallelujah! That is the law of expectation. Maraming tayong ina-expect. Lord, gusto ko ng sahod na mataas. Lord, gusto ko ng regalo dahil magba-birthday na ako. Lord, yung long service ko, ibigay na sana ni Amo kasi gusto ko na magpatayo ng bahay. Lord, i-renew pa ako para sumampa naman ako sa long service. Hallelujah! Hindi masama hinahilingin nyo yan mga kapatid ngayon. Yes! Kasi according to your faith. Amen? Kahit tatawa-tawa kayo, kung hindi nyo hilingin na galing sa puso nyo, it will not work. Amen? Hilingin nyo, gagaling ang kapatid nyo kung may karamdaman sila. Yes. Kung down sila sa financial, hilingin nyo, baka kayong magpahiram. Yes! Nandiyan lang! Hallelujah, nandyan lang. That is good. Amen? Hallelujah. Ganon kabuti ang Panginoon mga kapatid. Ganon niya, pinag-iisa ang espiritu ng mga anak niya. Dahil ayaw niyang mag-broken ba yung hiwa-hiwalay. Di ba may kanta? My spirit is broke down to pieces. May ganun bang sasabihin? Oh, I bless you down. Nasasabi ko mga kapatid, this is my real testimony. Sharing sa inyo, pag talagang nangihihina ako, ginagamit ko yun kahit na nagagalit si Blessing sa kakanta ko, I don't care. Sabi niya, I don't know what are you singing or what song is that. I don't care as long I sing a song from my heart to the one who's giving me the strength and blessing. Amen? Hallelujah. Yun yung tinatawag na law of expectation. The law of faith naman tayo mga kapatid. Sa law of faith, meron tayong inaasam katulad ng sinabi ko kanina. Pupunta ako sa church kasi meron akong pagpipray. Pagpipray ko si ganito kasi ganon, whatever. That is the law of faith. May paniniwala ka. Not you come here, just sit down, praise and worship, but you don't have any intention. Kailangan mga kapatid, pag dumadalo tayo, nandun yung prepared yung puso natin. Meron tayong ilalapit, ibibigay, ibababa. Hindi yung iiyak tayo ng iiyak, hingi ng sorry, pero dala-dala pa rin natin. Diba during altar call, come to the front. Those who are heavy laden. Ibaba na natin mga kapatid. Para pag-angat natin, magaan na tayo. Amen. Huwag pa rin natin idikit. Pagbaba mo ng church, dala-dala mo pa rin. Ang pagdating ng Sunday, dala mo pa rin. Kawawa ka talaga kapatid. May hirapan ka. Hallelujah. Hindi niya mabitawan. Hindi mabitaw-bitaw, pinag-pray ka na namin, nilihans na mga kapatid. Hawak mo pa rin, pagdating ng lunes, tumawag ka na naman, ay, si ganun talaga, naiis talaga ko, paalaway talaga siya, ganito, ganon. May natibaba na lang kapatid. Dahil nagkakamali din siya. Hilingin mo rin na, Lord, meron din kailangan baguhin sa akin. Minsan tinitignan natin yung fault ng iba, pero Fault mo. hindi muna natin nakikita yung fault natin. Don't be a fault finder, mga kapatid. Amen. Try to search your heart
try to find where's fault in your heart, malamang na sa'yo ang dahilan. Bakit ganon pa rin ang treatment niya sa'yo? Amen? Hallelujah. At may mga bagay din mga kapatid na hindi natin makontrol. Pag gutom yung kasama mo, biniro mo. Magalit yan, ihirapan ka, masamang biruin mo na. Sabi niya, ang lasing, wag lang yung nagugutom na. Hallelujah. Kahapon yung alaga ko sa classmate niya sa jumping rope, na-late yung bata. Binoli ng mga batang naunang pumasok. Alam niyo mga kapatid, sinuntok niya yung nagboli sa kanya. Kasi di ba, binoli siya, masakit din sa loob niya yun eh. Sinuntok siya. Nasaktan niya yung nagbuli. Sabi ko kay Samuel, so don't do that. Don't laugh when she's late. You don't know what his situation. Maybe traffic or late siyang pinalabas ng agad, whatever. Minsan ganun tayo mga kapatid. Tinitignan na natin yung outcome. Hindi natin tinitignan yung main reason. Behind the reason. May mga bagay na kailangan we need to learn. We need to accept the inner thing, the inner from the very beginning. Di ba may song, nag-uumpisa ka muna sa una, hindi ka papasok sa chorus. Minsan tayo mga kapatid, chorus ng chorus, chorus ng chorus. Hindi na natin na-check. Hindi na alam yung verse 1, verse 2, may bridge ba? May bridge yun, nakalimutan. Hallelujah. Minsan ganun tayo mga kapatid. I-check din natin paminsan-minsan, ano nga bang sitwasyon niya ito? Ay oo, kasi stress siya sa amo. Unawain natin kasi may problema din sa husband, baka siguro nag-away sila. Yeah. Ganon mga kapatid yung sitwasyon natin. Tayo alam natin mga domestic helper, alam na natin ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Pagpagod yan, ay malamang kulang sa tulog. Pero kahit kulang sa tulog, magtatrabaho ka pa rin. Di ba? Nagtatayo pa rin tayo. Dahil nandun yung paniniwala natin na ibibigay pa rin ni Lord yung kalakasan na kinakailangan natin everyday. Hindi tayo nanihina. Amen? Bakit na praise the Lord? Praise the Lord! I want to share to you again kasi sobrang happy ako doon sa experience ko sa anak ko. Dahil sa bunso ko na nag-graduate, hindi ko talaga nasikaso yung kanyang scholar sa OWA. Who have you scholar in OWA sa mga anak nyo? Wala mga kapatid. Kasi yun yung magandang privilege na domestic helper, ano, OFW I mean. That's a good privilege pag may anak kang magka-college, mga kapatid, makinig kayo. Huwag lang kayong Facebook ng Facebook, mag-scroll din kayo. Hanapin nyo yung ikabubuti ng makikita nyo sa Facebook para sa anak ninyo. Oh, maraming salamat. Minsan, si Meta, dinisalign niya ako kasi puro about schooling yung sinishare ko. Tinanggal niya ako. Di ba? Nilang t-shirt para niya ibalik ulit. Nung nakita ko yun, alam niyo, sabi ko grade 11 gagawin ko kay Carlo to kasi ito na yung magandang privilege, sabi ko, na maibigay ko sa kanya, ma-impart ko sa kanya. Kasi we're working here. Sayang yung privilege sa may mga anak. Praise the Lord, mga kapatid. Gawin niyo yan. And then nakita din natin na matataas ang grade ng mga anak natin. They have the chance. Yeah. Ipasok sa uwa. Pero nung pinabakasyon ako ng amo ko, mga kapatid, short days. Talagang nanghina ako. Sabi ko, Carlo, sabi ko, ikaw ang mag-process, anak. Tinuruan ko, pero ang bata, di ba, hindi yun ganun ang kilo sa atin. Sige, okay ma, okay ma. Hindi siya ganun ka-brave in that part. Malayo ma, sabi niya, ang dami niyang lesson ngayon. Umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, I don't have chance na ma-apply ko to. Tumawag ako, ang dami niyang kino-request. Hindi ko na maabot yung days na magpupunta ako on that day. Kasi may mga schedule yan na pag-appear doon. Personal appearance. Amen? Umuwi ako ng Hong Kong na sabi ko, Lord, nanghinayang ako sa chance na yon. Hindi ko na ipasok na sa scholarship ang anak ko. Then the next month na nagbakasyon ako during the graduation na mga kapatid, sabi ko, Carlo, pagbutihin mo, baka wala kang medal. Wag ma, meron naman, sabi niya. Kala ko isa lang ang medal niya. Pero dumating ang graduation day, 2.
Sinurprise niya ako. Doon sa course na nakuha niya, mga kapatid, siya yung nag-top sa performance. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa prayer niyo. Then bago ako umuwi, hindi ko na inopen sa kanya na hindi ko na siya mapasok sa scholarship. After 3 days, he came from school, that university, mga kapatid, na kilala sa amin. Glory to God. Inabot niya sa akin ang papel, mga kapatid. Sabi niya, ma, basahin mo yan. Akala ko babayaran, mga kapatid. Dahil nanginginig na ako sa mga gastos ba. Magkano na naman yan? Ah, grabe si mama! Sabi niya, basahin mo kasi, ma, sabi niya. Binuksan ko dahan-dahan that 3-fold of that A4 size. Yung anak ko, mga kapatid, glory to God, kasama sa scholarship sa university. In 4 years, mga kapatid. Hallelujah. Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Hindi ko inaasahan, pero binigay ng Panginoon. Yung sinasabi ko na wala tayong kakayahan gawin. Pero ang Panginoon may kakayahang gawin according to the measure of your faith. Hallelujah. Hallelujah. I encourage you all mothers, mga kapatid, gawin niyo ito sa anak niyo. Sa 4 years na yon, malaking tulong, blessing yon, mga kapatid, na binigay niya sa akin. I never expect, dahil that school, napakalaki. Pero di ba nga, walang imposible pag Panginoon ang kumilos sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Salamat din sa mga prayer niyo, mga kapatid, encouragement. Hallelujah! We live by faith, mga kapatid. Hallelujah! At buksan natin sa James 1:3 ulit, mga kapatid. Knowing that the trying of your faith worketh patience. Andun talaga yung pasensya pa rin, nakapaloob pa rin, mga kapatid. Kahit nakapaglinis ka na ng kitchen, pagkatapos mong maligo, iikot ka lang. May makita ka na namang labahan sa sahig. After your holiday, iniwan mo, very fine ang bahay ni Amo. Dahil gusto mo din, wala kang iniisip, pag lalabas ka. Na-experience natin yon, mga kapatid. Pagdating mo, sa pintuan pa lang, ang daming sapatos na nakapila. Hallelujah. Yung pala, may hotpot sila. Blessing pa rin. Dahil yung mga bisita na yon sa Chinese New Year, magbibigay ng red packet. Amen? Huwag natin tignan yung negative side na andito na naman yung biyanan ni Amo, talagang ayaw ko talaga ito na nandito yan. Ang dami yung tinitignan, ganon. Minsan may mga ganon akong narinig na kwento sa school. Ayaw ko talaga yung kapatid ni Amo na yan, ganyan, ganon. Yung naririnig kong mga mother sa school, ganon. Pero pag titignan mo yung other side, malaki ang binibigay na license yun kasi mayaman. Amen? I know all of us will experience this. Hindi ako naggagawa-gawa ng kwento, but through our experience. Nakapasok pa rin yung pasensya. Ilagay mo si pasensya, sa next January or February, may red packet ka na. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid. He want us to be complete. Hindi niya tayo hinahayaang ma-broken. Hindi niya tayo hinahayang magalit ng magalit kung ang dami mong hugasan. Ninayos mo na yung drawer nila, giba-giba naman, parang ukay-ukay dyan. Kaayos ko lang ng drawer. Pagkuha mo, isa lang kukunin mo. Wah! Ang daming Halo-halo. Pero we need to give thanks. Dahil kung walang ganon, wala tayong trabaho. Yes, yes. Anong gagawin natin? Opo, lugi din naman sila. Sila pa na yung Kaya kailangan nagbigyan. gumagana yung brain nila sa office, kumikilos sila, pero tayo, may chance tayong mag-nap, why, ganon. And we have the chance to call our family. Amen? Simple lang na pwede natin gawin, give thanks. Tupiin mo na lang, sinong magreklamo ka, ikaw din ang gagawa. Tupiin mo na lang, kausapin mo ang sarili mo. Oh, tupiin mo na nga yan, Beth, huwag ka nang... Hallelujah. Di ba, sabi mo, next week, magsasahod na naman.
Kahit gibain mo yan blessing, may sahod na naman next week. Amen? Amen. Hallelujah. Sa physical strength naman natin mga kapatid, nangihina tayo talaga normally. Lalo na kami nagkakaedad. Napapagod na din kami. Pero di kami makapagsumbong sa husband namin. Bakit sinabi ba namin magtagal kayo dyan? Umuwi na kayo, lalo pag si Rolando. Ay, nagka-video. So, Naka-video ba yan? yan talaga yung bagay na hindi ko talaga ma-complain sa kanya, but I complain to the Lord. I commit to the Lord, I mean. Kasi iba-iba tayo na expectation. Sabi ko nga kanina, meron kang ina-expect. Iba din ina-expect na asawa mo. Sabi ko, magtulungan tayo. Ay, scholar na anak mo. Bichay, umuwi ka na. Ay, hindi pa. May dalawa pa akong apo. Oo, madalit na lang kayo. But glory to God, mga kapatid. Baka ma-overtime ako, sabihan nyo na ako ng tingtingan. But glory to God, mga kapatid, dahil sa haba ng pasensya natin, kapag siya nawawala ng pasensya, nagbibigay siya, yung fuel ba? The transfer. Amen. Ang tawag doon, when it's spiritual word, spirit, the Lord, with transfer. Huwag nating hayaan ng spirito ng word ang mag-transfer sa atin. Talagang gagala ka dyan. Magagalit ka dyan pag tinawagan ka. Pero pag espiritu ng Panginoon ang kunin mo, ang sarap ng pakiramdam. Kasi you feel completely. Bababa ka sa house ng Panginoon, sobrang glory to God. Pag uwi mo, answered, pray! Hallelujah! Ganon tayo mga kapatid, hallelujah! Pag may pagtitiisin ka, matiisin. Yung alaga mong isan, nagmamaktol, dinadabugan ka, hindi ka na pinapakinggan. May sarili na siyang opinion. May sarili na siyang desisyon. May sarili na rin siyang damit kung anong susutin niya. Hayaan lang natin sila mga kapatid. You know, they are also human. Kala nyo mga bata walang stress? May stress yan mga kapatid. Paglabas nila ng school, pansinin nyo. Para silang yung nakawala. I observed this many years since my ward is in K1. Pagpasok namin sa school, is good. Paglabas, pansinin nyo mga kapatid. Stress. Sisigaw na yan! Way, lalaway, lalaway! Yun ang sigaw ng mga alaga ko. Yung, alin na kayo, bili na kayo! Ganon. Kaya siguro pangarap niya maging tindero sa palengke. Kasi expression niya yun eh. But I don't know what's God's plan for him. Pero doon niya ine-express yung tinago niyang 7-8 oras, 6 na oras sa school. Kayo kayang makulong ng ilang oras sa school, then yung teacher, ganyan ng ganyan, makinig ka. May punishment pa pag di ka makinig. Kaya paglabas nila, talagang normal yung ganun. Hayaan nyo sila mga kapatid. Amen. It's normal. Hayaan nyo silang mag-burst out ng galit. Yes, right. Hayaan nyo mag-subside yung nararamdaman. The more na sinasaway nyo sila, the more na magganon sila. Tama. After that, pag pagod na sila, tumigil na, okay na, bigyan nyo ng tubig. Painumin mo na. Tapos sabihin mo, may reward ka mamaya. Pag ganyan pa. O, gano'n. Yung pagpiling bata din tayo minsan, wag laging, huwag mong gawin yan. How old you compared to the word that you are taking care? That's right. Hindi ko na-experience sa dalawa kong anak na gano'n, pero I observe and learn while I'm taking care the 2 child in Hong Kong. Pag kunin mo yung loob nila in a nice way, bababa din yung loob nila, pero sisigaw din yan, mas malakas pa sa inyo! Hallelujah! Kailangan Sasabihin nila, sabihin ko, pag wala si mami, ganyan ka. Pag nandito si mami, you're not talking. Amen? Hallelujah! Be patient, mga kapatid. Always. Dahil training din yan sa atin ng Diyos. Huwag mong hayaang manguna lagi yung galit mo. Ayaw kong matanda dito, akong sundin mo.
kailangan case-to-case basis. Huwag mo rin dalhin yung position mo sa church sa loob ng bahay ng amo mo. Dahil iba yung position mo doon kay amo, iba yung position mo sa church. Kapag sinabi niyang ganito, susunod ka pa rin, di ba? Patience pa rin yun. Doon mo papakita din yun ng pasensya mo. Yung ilaw na sinasabi mo, kailangan mag-ilaw ka. Hindi lang dito ng Sunday, may ilaw. Palda. Pagdating ng weekdays, wala nang ilaw. Gabi na kasi. Naka-off na. Kailangan consistent, mga kapatid. What we are doing every Sunday here, we can do it every day in our home place na pinagtatrabaho natin. Para doon, nakikita na lang ng mga amo natin yung ilaw na sinasabi natin na hawak-hawak natin. Huwag tayo ang papatay sa ilaw. Pag nawala yung pasensya mo, sinagot mo yung amo mo, ikaw rin mismo ang pumatay sa ilaw na hawak mo. Yes. Amen. Hallelujah! May kahinaan din ng loob kung minsan. Kaya tayo nakikarried away na nagagalit. Kung hindi ako nagkape, huwag mo akong kausapin. Coffee is life. Masakit ang ulo ko pag walang kape. Minsan nakikarried away tayo ng ganong cases. Amen? Pero let's touch our head, our heart, and pray for ourselves. Lord, hindi tama ito. In-tune me. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ganito ang damdamin ko. Lalo na pag Lunes, diretsyo na yan. Pero kung may pananampalataya tayo, i-rebuke natin ang sarili natin. Huwag natin hintayin ang Amen. kasama natin ang mag-rebuke sa atin. Tayo na rin mismo. Amen? Yung reality check na sinasabi, dapat may pagtanggap, pag-uunawa, pagmamahal, and so on. Yun ang realidad ng buhay natin dito eh. Tayo lang yung magkakasama na walang men or whatever. Right. Yes, that's right. Nagkatampuhan silang mag-asawa. Ikaw ang gamitin ni Lord to encourage them both. Huwag mo na sabihin, ay, kung ganyan ang asawa ko, hiwalayan mo! Sa school na mga alaga namin, may ganong case na naririnig ko nagko-complain first time niya dito sa Hong Kong. And then, yung padala niya, wala daw natitira, whatsoever, ganon. Ang sagot ng isang Pilipina, kung ako yan, day, hindi kayong padalahan. Bisaya ba? Padala mo sa nanay mo, day. Huwag sa kanya. But for me, this is a wrong Yes. advice. Lalo man ang pagkakalit dito sa Asawa mo yun, you need to respect him. Respect your husband. Respect your husband. Send the money to him. Yes. Pray for him. Saan niya gagamitin? Kasi pag hindi mo yan sinend sa kanya, you disrespect your husband. Yes. Yes, right. Nawawala yung ano ng asawa nyo. Kayo na rin nag-aalis sa authority ng asawa nyo sa inyo. Respeto. Respeto. Inaalisan nyo, lalong magrebelde. Pag magpadala kayo, ay ibibili niya kung saan. Pero kung andun ang tiwala nyo sa Panginoon, na ang perang ipapadala ko, gagamitin niya para sa mga anak ko, Yes. para sa pamilya ko, at hindi niya ito wawaldasin. Pero kung ang prospect nyo, ipapadala ko ito sa nanay ko dahil ang asawa ko, pinangunahan nyo na yung motive, yung Yes. mind ng asawa nyo. Saan yung paniniwala nyo sa Panginoon? Amen? Amen. Hallelujah! In my long years in Hong Kong, mga kapatid, I just keep trusting the Lord for our long-distance relationship. You have also the long-distance relationship in your husband or in your boyfriend or in your whatever. Kung gusto nyo maging strict kayo, kung gusto nyo maging strict kayo, magtiwala kayo, mga kapatid. Amen. Kasi yung hindi nagtitiwala, duda yun eh. Nagdududa kayo. Why not ibigay nyo yung tiwala nyo, trust to the Lord.
Yes. Babaguhin ng asawa ko yan. Magkakabalikan kami. Magkakaroon pa kami ng kambal na anak. Amen. Kasi kung pinangunahan mo na yung mindset mo, mindset ng asawa mo, lalo kang maulilito. Gusto mo nang mangyari yun, yun ang ibibigay ni Lord sa iyo. Why not you pray? Lord, I sent this money for my husband. This is for the tuition fee, this is for the bills, this is for what, like this. Huwag niyong isipin na, mawala na naman yan dong. Utang na naman na kumamaya. But if you trust the Lord, how He planned, how He managed everything, aayusin lahat ng Panginoon yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Minsan sa mga plan natin, nafe-fail tayo. May A, B, C plan. Pero wag nating hayaang umabot tayo sa A, B, C, D until to Z. Because we have 26 letters in alphabet, tama ba? Ayaw ni Lord na mayroon kang plan D, E, F, until there. Kailangan you have your plan talaga na talagang ito yung plan na binigay ni Lord, ito yung susundin ko, hindi your own plan. Plan mo ng ganito, hindi kalooban ng Panginoon, then pray. What's God's plan for you? You come here to Yunlong, not only sitting there. You come here to believe and trust His will for you. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag po kayong matulog. Malapit na tayo matapos. Amen. Bising kape. Hallelujah! The Lord! Minsan tayo, pag nasa sunrise tayo, and may rainbow, yung ngiti natin, wow! Diba ang saya? Praise the Lord. Praise the Lord! Pero pag tumapat sa'yo yung trials and problems, diba trials and problems comes together, may song yun. Pag tumapat yun, yung ngiti ni sunrise, at ni sunshine, at saka ni rainbow, 1/4 na lang. Paano mo mapapaliwanag yung give thanks in everything? Diba? Minsan, in-exhort yun sa Zoom natin. Give thanks in everything. In good times and in bad times, give thanks. Sunshine man yan dumapo sa'yo, rainbow man yan dumapo sa'yo, you need to give thanks. Amen. Kasi doon din tayo sinusuri ng Panginoon. Doon din tayo sinasala ni Lord. Hanggang saan yung paniniwala mo sa Kanya. Sige, paluin ko nga ito, panay ang tawa. Bigyan ko nga din siya ng trials. Kung gaano siya ka-stick. Di ba minsan pag may trials tayo, hirap tayong magpuri, kumapit. Pero I encourage you mga kapatid, the more we get trials, problems, the more we get stake on Him. Dahil doon niya binibigay yung mga pangangailangan natin. Nararamdaman ni Lord yung kailangan natin. Alam ni Lord hanggang saan yung measure ng faith mo sa Kanya. Amen. Amen? We have different measurement of faith. Kaya nga madalas kung inaano sa sarili ko na inaalala ko yung small seed. Master seed. That mustard seed, pag in-expound yun mga kapatid, marami siyang patutunguhan. Marami siyang pupuntahan. May sanga, may pagano na yung sanga, paganyan na, hanggang sa ground na. Pero nandoon pa rin yung tiwala sa Panginoon. Hallelujah. Don't let God put you down first before you believe Him. Yes. Always trusting Him, believing Him. Asan naman yung sinasabi, I have faith. Minsan, pag may sakit, mag-pray ka lang, sis. Nag-pray naman ako, sis. Have faith, sis. May faith ako, sis. Minsan, may ego na ganun. Ayaw masagi ba yung ano niya? Yung friend niya, nag-pray ako, sis. Pero minsan, pinapaalalahanan ko nung kausap mo, baka kulang your lack of prayer. Sometimes God used other people to remind how God good in our life. Yes. Amen. Ganon kabuti ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Circumstances, pressure, stress, yan yung mga tinatawag na difficult times. Amen? Yung gutom, saglit lang yan, hindi yan difficult. Yes.
Yung stress, difficult time yan. Minsan, pag na-stress, ang daming nararamdaman ako, yung skin ko, may allergy. When I feel stress. Hallelujah. Pero pag tinaan mo lahat sa Panginoon yan, turn it over to Him, give it over to Him, don't hold everything, give it to the Lord. Hallelujah. Dahil siya yung magbibigay ng kasagutan at kagalingan sa'yo kung ano yung nararamdaman mong kapatid, ano yung dinadala mong sakit, ano yung daladala mo sa puso mo, broken-hearted ka man, o nag-away kayo ng boyfriend mo, ibigay mo sa Panginoon, mga kapatid. Baka hindi kayo yung meant to be. Amen. Correct. Amen? I don't know why I say this. It's not on my line. Hayaan mo na. Pakawalan mo. Let it go. I-let go natin, mga kapatid, yung mga burden natin sa Panginoon. I-let go natin kung nahihirapan ka. Huwag kang mahiya, huwag kang ma-pride. Sis, nag-away kami. Loko. Hindi mo alam, may i-advise yan sa'yo mas maganda na na-experience niya nung nag-away sila ng mag-asawa. Amen? Huwag mo i-keep. Kumusta kayo mag-asawa? Ay, okay lang kay sis. Tumawag na siya kanina, okay lang. But some others have experienced that they are pretending. Yes. Mahirap mag-pretend. Oh, yes. I am great. Sometimes when my husband is not good approach sa akin pag tumatawag ako, akong tawagan, may sinusukat ako. Siyempre minsan nasasaktan din ako kasi it's my time. Tayo yung nag-ano sa time, sila dapat yung mag-ano, pero minsan okay, hindi na lang ako imik. May tampo-tampo, pero minsan hindi nag-workout yung tampo, mga kapatid. Ayaw nagsuyo-suyo, pero ilingin natin sa Panginoon na suyuin natin si Lord. Lord, change our situation, not like this. Ayaw kong maging ganito sa asawa ko. Ayaw ko din na maging ganun siya. Sa mga kapwa kong nanay dito, mga kapatid, pag may mga asawa kayo, mahalin nyo kahit nandito kayo sa Hong Kong. Irespeto nyo sila, mga kapatid. Mahirap ang single. Lalo kung tatlo ang college mo, may college kang dalawa, may elementary ka pa, may apo ka pa. Di ba mahirap? No, not me. Laban lang. Laban lang. Nandyan si Lord, hindi niya tayo iwanan. Kapag difficult mo yung hirap kang magpaaral, pero pag hilingin mo kay Lord yun, magsisend si Lord ng financial blessing. Malay mo yung amo mo tumaas ang posisyon, ibigay niya din sa iyo. Sabi na nga mo, paaralin ko yung anak mo nursing. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Pag hiniling nyo yan, kaluban niya. Huwag kasi kayong magduda na imposible yata ito. Inuunahan nyo na yung blessing ng Panginoon na bababa sa inyo. Hallelujah. Always positive, mga kapatid. Imposible ito, hindi yata ito mangyari. Inunahan mo. Nandun na yung blessing eh. Open the windows of heaven. But when Sister Gloria mentioned the open the windows of heaven, nandun na yung part ko sa Malakay 3:10. I heard today that why I mentioned this. Paano mo madedevelop yung paniniwala mo sa Panginoon kung hindi mo maintindihan si Malakay 3:10? Amen? I'm not saying this because like this, but I'm saying this to testify how good our God in my life. Well tested. Kahit gipit ka na, mga kapatid, ibigay mo yung sa Kanya. Itulak mo yan, huwag mong higpitan. Itago-tago mo yan, lalabas yan, gagastusin mo sa pagamutan. Yeah, that's right. I experienced my first year in my employer. Sinubukan ko, mga kapatid, 2 months hindi ako nag-types. Nagkasakit yung anak ko, 300 plus yung gagastusin ng paracetamol, pati mga gamot. Kunenta ko, mga kapatid, yung gamot doon sa bibigay kong giving. Mas malaki pa. Kaya takot ako, mga kapatid.
na hindi ko maibigay yung para sa Panginoon. Dahil alam ko, pag binawi niya yon, mas malaki dun sa tinago ko. I'm saying this because I experienced this, mga kapatid. Even I have the single sense, I want to keep my tithes returned for the Lord because my life is from the Lord. Anytime pwede niya akong kunin niya lahat ng ari-arian ko. Pwede niya mawala ang lahat ng ito kung hindi ko ibibigay yon, mga kapatid. When I go to heaven, sana ko tutuloy. Yes. Sa hell. Amen? Masarap magbigay, mga kapatid. Basta naaayon talaga sa puso natin. Kasama doon yung lakas mo, Enjoy. yung joy, protection sa mga anak mo, sa family mo, kasama yan. Hindi sila nagkakasakit. At pag may kailangan ka, God will provide. God will provide. Yeah, I want to say this is my real happening in my life talaga, mga kapatid. Hindi ko iniisip na mapunta kay pastor yung kahit yung asawa ko nagagal, sabi ko, sino ang nag-work? Ako. Yan yung pinaglalaban ko, mga kapatid. Hindi ko iniisip kung saan napupunta. But one thing I know, ito ay para sa Panginoon. Kapiraso lang yung kinuha niya, mas mataas pa yung kita niya, kita natin sa Kanya. Amen? Huwag nating silip-silipin yung ipon natin, ang dami na. Bilang-bilang, nung nakaraan yung alaga ko, nagbibilang ng coins, pataas-taas na. Naisip ko, sabi ko, pag hindi ka nagbibigay, bilangin mo yan. Pag kinuha yan ng Panginoon, minsanan lang. Wash out siya. Amen? I just include this Malakay 3:10 because it's called a blessing. Dito rin masusukat yung pananampalataya mo. May pananampalataya ka nga, hindi mo wino-workout. Ay, 500 na lang pera ko, wala na akong allowance. Why not give it? Why not give it to the Lord? Saan yung sinasabi mo may pananampalataya ka, may faith ka? Paano ka gagaling? Paano ka lalakas? Ikaw mismo pinapahina mo yung faith mo. Ang faith na tinatawag, i-work out natin, mga kapatid. Wala sa kanya yung faith ko. May kanya-kanya tayong sukatan ng faith, paniniwala. Huwag nating hayaan, mga kapatid, minsan sa difficult tayo, sa mga stress natin, difficult problems natin, mahila yung para sa Panginoon. Unang-una nating ibigay yun para sa Panginoon dahil nandoon na din nakapaloob ang ibibigay ng Panginoon kapag may mga pangangailangan ka! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Oh Lord, thank you for everything, Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. He's so faithful. Inaabot niya tayo, pati kamag-anak natin, kaibigan natin. Abot niya yan. Yung kamay natin hanggang dyan lang, lalo ako, malit ako. Pero ang Panginoon, mahaba ang kamay niya. Kaya niyang abutin kahit saang sulok ng mundo. Kaya niyang gabutin ang pamilya natin may karamdaman. Gagamitin din tayo ng Panginoon para i-work out sila, mga kapatid, sa kanilang salvation. Hallelujah. Bless also, Panginoon, mga pamilya natin, O Lord. Ang mga kapatid, dahil tayo, kapatid, ang binigyan ni Lord ng chance na makilala siya. Ipakilala din natin siya sa ating pamilya. Huwag nating itago. Amen. Right. Kasi pag tinago mo, paano mo na rin tinago si Lord? Ibigay natin yung paniniwala natin sa Panginoon, hindi sa tao. Sometimes sa difficult times, tatawag ka muna sa iba, sa tao muna. Pero nakakalimutan mong tumawag muna sa Panginoon dahil siya yung nagbibigay ng kasagutan kung paano masolve yung problema mo. Amen? Hallelujah. That is good. That is God good in our life. Hallelujah. At sa Hebrew 8, si Abraham ang father of faith. Amen. Glory to God. I like the story of Abraham, mga kapatid. Pag naalala ko yung iaalay niya yung si Isaac,
Ikaw, sino dito may nag-iisang anak? Amen. Kung hilingin ni Lord na ialay ninyo ang anak, nag-iisa niyong anak, kaya nyo? Iabot yon ng ganito? Yung ipahiram nga, hindi nyo kaya, hindi natin kaya, sobrang sakit. Yung pa kayang ialay mo, sarili mo, nag-iisang anak. Doon din sinubok ni Lord yung pananampalataya ni Abraham. Hindi na tayo sa ganong generation, mga kapatid. Kaya, work out your own salvation, mga kapatid, encourage you. No matter what, even we fell down, even we have so many utang, natatakbuhan ka na dyan ng mga nire-reference mo, nai-scam ka pa, never mind. Ilapit mo sila sa Panginoon, baka ginamit ka din ni Lord to bring them here in the house of the Lord. Someday, babalik din yan sa inyo, sa atin. Hindi man sa ngayon, pero someday, in other ways, different ways, ibabalik yan ni Lord sa atin. Kaya magtiwala tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon dahil wala tayong ibang pagkatiwalaan dito, kundi ang Panginoon lamang. Ang kapwa natin nagbabago, changeable din yan, unchangeable din yan. Pero ang Panginoon, He is still there. Hindi niya tayo pinababayaan. Amen. Lagi siyang nakaantabay sa atin. Alam niya yung nararamdaman natin, alam niya yung sakit natin, at kung ano yung sitwasyon natin, God knows everything! Hallelujah! At sa conclusion, mga kapatid, sa 1 Peter 6-7, basahin natin, mga kapatid. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Praise God, hallelujah. Ganon ang ano ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Sabi ko nga sa trials and problems, work your faith. Ang pananampalataya natin, huwag nating ibababa. Kumbaga, ipataasin pa natin yan. Yes, amen. Hanggang makuha natin, ma-overcome natin yung hinihiling natin sa Diyos. Mag-rejoice pa rin tayo, kahit nanghihina na tayo. Rejoice pa rin. Yes. Kahit inaantok ka, rejoice pa rin. Amen. Dahil The joy mahirap of the Lord is my strength. kapag wala tayong rejoicement sa ating sarili. I-rejoice natin kahit na pagod, puyat, rejoice pa rin. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya tayong mag-suffer, ayaw din niya tayong mahirapan, pero ibigay natin sa Kanya. Iabot mo na sa Kanya yan. Hayaan mo na. Huwag mo na hayaang mag-suffer yung sarili mo. Amen? Dahil ang Panginoon matiisin, mabait, mapasensya, masagutin sa lahat ng halimaw. Hindi niya tayo inayan. Remember, all the promises of God in the Bible. Sometimes, mga kapatid, hindi nyo mahawakan ang Biblia nyo, lalo kung ganito kalaki everyday, nasa cellphone naman, mga kapatid. Hanapin nyo yung mga promises ng Panginoon sa Bible, nandyan lang yan at hindi niya tayo binabago, hindi niya ito binabago, kundi tayo yung kanyang binabago upang magtiwala tayo sa kanya. Amen? Patuloy nating dakilain ang kabutihan ng Panginoon dahil ang Panginoon ay napakabuti, walang katulad, wala siyang katapat, wala siyang katulad sa atin, kahit sino man. Nag-iisa talaga yung Diyos nating buhay. Amen? At maraming salamat, mga kapatid, sa privilege The na. Lord! Thank you again, Lord. Yes. Anong title ko, mga kapatid, is How God Tests Our Faith. Praise the Lord. Sabi niya, the triumph of your faith, work and patience. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, habang pinapakinggan ko si Sister Beth, there's only one Bible character that came to my mind. Si Hannah. Si Hannah ba yung nanay? Yung walang anak. Yung walang anak. Lagi nating sinasabi na barren siya. Diba? Di ba kapag barren ka na, hindi ka na magkakaanak. Pero, naano natin, nung binuksan ko ulit, mga kapatid, at tinignan ko ulit,
Yung sa 1 Samuel. 1 Samuel ba yun? Sandali lang. Sa 1 Samuel verse 1, chapter 1, sandali lang ha. Meron kasi akong nakita dito eh. 10 to 18. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept, and she vowed a vow and the Lord of hosts. This dito sa in verse 6. And her adversary also provoked her sore to make her fret, because the Lord had shut up her womb. Isinarado yung kanyang womb. So hindi siya barren. Isinarado lang. Sinarado ko na tayo. Hindi ba mga kapatid? Ano yung purpose yung pagsarado ng kanyang womb? To test his faith and her patience. Yeah. Hindi ba? So, kapag sinasarado ng Panginoon ang pagpapala sa buhay mo, Binibigyan ka pa ng chance. He is testing our faith and our patience. Doon natin nakita si Hannah, di ba, nagpursige siya sa panalangin. Kahit na kinukutya na siya, hindi ba? Sabi, title nga niya, How God Tests Our Faith. Hindi ba? So si Hannah, hindi siya dahil sa baog, kundi God shut lang, rinos lang ng Panginoon. There is a difference between shutting down at yung being barren. Yung barren, kahit na anong-ano, talagang barren, talagang baog ka, hindi ka na magkakaanak. Pero pansamantala na, sinat ng Panginoon yung kanyang sinabahay bata. Amen? So that's the difference. Habang sinagsano si Sister Beth, mga kapatid, inisip ko yung bakit minsan yung law of expectation, mga kapatid. Yung law of expectation kasi, di ba, alam natin na there's more to expect. Yeah. When you expect less din yung ibibigay sa iyo. Hindi ba? So law of expectation, you expect more out of life. Kaya yung law of expectation, yan yung hindi natin naiaano sa ating pananampalataya. Kasi nandun lagi yung doubt natin. Nandun lagi yung pan natin, kailangan matutunan natin yung law of expectation in the Word of God, mga kapatid. You expect too much, you expect high, the Lord will give you high, that what you expect. Secondly, meron kasi ano dyan, yung when you expect too much, di ba? You will not be hurting too much because you're expecting less. Remember, mga kapatid, yung the issue, the woman with the issue of blood. He expect healing. Hindi ba? So when you're expecting a blessing, mga kapatid, you have to really expect it. Tingnan mo yung the woman with the issue of blood, sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan. Sinabi niya, hindi niya mahawakan ko lang yung katawan niya, yung kamay niya. Laylayan lang, kapatid. But he expect the healing. Amen. Amen. Para sa atin ngayon, mga kapatid, sa sinabi ni Sister Beth, doon sa example niya sa anak niya, kung kayo ay kaya niyong gawin na i-ano ng mga anak ninyo, gawin ninyo, i-ano nyo sa obang mga kapatid. But then, sometimes God will bless us in any other way. Hindi lang sa financial. Kasi tayo minsan, ang ine-expect lang natin na blessing is only on the material or sa mga financial blessing. It's not only financial, mga kapatid. Physical healing, yung physical health natin, yung health natin, mga kapatid, malaking blessing na yun. Dahil yung health natin, mga kapatid, yun ang nagiging puhunan natin. Amen. Don't just expect financial blessing. Yes. Amen. Dahil financial blessing, mga kapatid, madaling mawala yan kapag nawala na rin yun. Meron akong nakita minsan sa Reels na dito sa Hong Kong, yung mga expectation kasi minsan ng tao, di ba? Bakit kaya ang mga Pilipina mas gusto bumili yung mga bag na imitation?
Tapos pag maglakad, kala mo talagang talagang original. Hindi ba mga kapatid? Kahit minsan naman tayo, hindi ba? Kahit galing na sa ukay-ukay, pag alam mong original, binibili mo, hindi ba mga kapatid? Mas original pa nga po. Kung minsan kasi yung ganun yung ano natin, pero yung expectation natin when we came to Hong Kong, mga kapatid, is to work. Work, mga kapatid. Kaya kung minsan, maririnig mo yung mga nagre-reklamo, di ba ang pinunta mo dito, work? Di shopping. Yung work nga eh. So kung hindi po tayo, yung expectation mo is maganda yung magiging buhay mo, na 6 months ka pa lang, ang dami mo nang naipundar. Di ba? May isang Pilipina, yung expectation niya, ganun. 6 months pa lang, nagtataka na yung mga kapitbahay nila sa Pilipinas, yung pala ninakaw na yung mga... But thank you, God. Salamat sa ating Panginoon. Dahil sa patience natin, the reason na bakit nagtatagal tayo sa amo natin, mga kapatid, because God is with us. Amen. That's the reason, mga kapatid, because God is with us. At sinasabi natin, greater is He that is in me than he that is in the world. Kaya kahit anong mangyari, nagtitiis tayo, mga kapatid, Diyos lang natin, hindi tayo mababayaan ng ating Panginoon. Because that is our expectation, that God will never leave nor forsake us. That is how God tests our faith. Amen. Because we know na hindi niya tayo pamabayaan. Amen. Kaya nga yung sinasabi niya kanina, mga kapatid, na yung mga amo na, minsan ganyan din ako kapag yung may nagre-reklamo sa asawa, hiwalayan mo na. Minsan yung pag nagsusumbay sa, ako yung naiinis, ako yung nanggigigil. Ako yung gigil na gigil kay Peter. Pero ang ano doon, mga kapatid, pag yung nahibas-basan na ako, yung mali yung sinabi ko. Yung inaano, pinagpipre ko pa rin. Kaya kapag yung okay na naman, mga kapatid, okay na naman kayo. Ikaw yung nanggigil. So minsan sinasabi ko, Masaya na naman yan. pag-ibig nga naman. Pero kailangan masaya ka na rin kapag okay na sila. Dahil ginamit ka rin ng Panginoon na pinag-pray. Kasi ayaw rin naman na yung kapatid mo ay talagang naguguluhan ng mga kapatid. Isa pa, mga kapatid, sa atin, yung sinabi niya kanina, yung single, nung umuwi ako sa Pilipinas, tinukso ako, mga kapatid, dahil dito daw sa Hong Kong, uso daw yung mga matatandang nagpapakasal. Tsaka sa Pilipinas, na uso na yan. Kasi may mga, sabi ko, pwede ba? Huwag na ako. Kaya, pag may nanunukso sa akin sa messenger, hindi ko yung pinapansin, mga kapatid. Ayaw kong magulo yung buhay ko. Honestly speaking, mga kapatid, kaya kung minsan yung pag tinutugso ka, may reason kung bakit kami single. Kaya wag yun ang kami problemahin, mga kapatid. Ang expectation namin, hindi kami mababayaan ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung hindi kayo mabuhay na walang lalaki, mga kapatid, sige, gusto nyo problema, sige lang. But for us, mga kapatid, amen. Okay na kami na ang aming inano ay ang ating Panginoon. Kaya kung minsan kasi naririnig ko yung mga kapatid, ayan na naman kayo. Minsan inano ko lang, I'm just telling you, ma. Dahil kung tayo minsan, bawat isa sa atin may kanya-kanyang problema sa relationship. But there's one thing na gusto ng ating Panginoon, panatilihin natin ang relasyon natin sa Kanya. He is trying our faith. Sabi nga, how God tests our faith. Tinetest din niya yung faith mo by giving you someone. Oh, di ba? By giving you someone na wala ka lalo. Di ba? Akala mo pa, mahal mo ako, till death do us part. Hindi ba, mga kapatid? But one thing, mga kapatid, na dapat natin, encouragement ko lang sa inyo, mga kapatid. Manatili tayo sa ating Panginoon.
The law of expectation, the law of faith, mga kapatid. Pero gusto kong pag-aralan pa yung law of expectation kasi yun yung bagay na yung ine-expect mo, di ba? You are disappointed when your expectation is too high at hindi nangyari yun, mga kapatid. Nadi-disappoint ka. The reason is, yung sa sobrang expectation mo na hindi binigay ng Panginoon, isa lang naman ang sagot dun. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya kung yung expectation mo na hindi binigay ng Panginoon, lalo na kapag yung mga material na bagay, yung mga iskam-iskam yan sa mga expect mo yun na malaki yung kikitain mo eh. Pero hindi kalooban ng Panginoon. The best thing that we have to expect more from God. We have to expect more of His blessing as long as we do our part. Let us all stand. Amen. Keep single. Stay single. Be single. Wala faithful girl.